Hi guys, this is Ryan in South Korea. So sa ating mga IPS aspirants guys, good morning sa ating lahat. Habang may panahon pa guys, habang wala pa yung exam day natin, continue pa rin tayo sa pag-aaral guys. Huwag tayong pagkampante dahil hindi talaga madali ang exam guys. So sayang pag hindi natin naipasa ito. So meron akong vocabulary na naman dito guys na mga ginagamit ko dati nung ako nag-exam din. So gusto ko lang itong i-share guys sa lahat ng mga mag-take din ng exam at sa lahat na mag-take pa ng exam ng mga APS aspirants. Ito yung mga lahat ng sinishare ko guys ay ito din yung mga inaral ko dati nung ako'y naghanda din sa exam ko. So gusto ko lang mahibahagi guys upang makatulong naman sa iba. So ito ay conjunction na may English at saka Tagalog translation guys para mas madali natin maintindihan mas madali ma-absorb sa utak natin guys. Dahil ito din ang mga inaral ko dati. Itong mga may translation na Tagalog ko. So conjunction number 1, gurigo, and then anso at pagkatapos at gayon. Number 2, kurutsiman. However, gayon pa man. Number 3, guriso. You did. So, ito ay casual. Ginawa mo. Number 4, gurumyon. So, din. Kaya pagkatapos. Number 5, guriso. So, kaya. Number 6, gurunde. But, ngunit. Number 7, kure. Yes, oo. Number 8, kurum. Then, pagkatapos. Number 9, kurunika. Therefore, sa makatwid. Number 10 ko. That. Yun. So, ayun guys, sa ating mga IPS aspirants na mag-exam at sa nagbabalak pa na mag-exam. So, pagbutihin natin ang pag-aaral ng Korean language, pag-memorize ng mga vocabs para maipasa natin ang exam natin. So, memorize lang at least 10 to 20 vocabs every day. Pag hindi naman kaya guys, 5 to 10 vocabs, okay na yun. Kasi may mga panahon talaga na wala sa kondisyon yung katawan natin, yung utak natin. So, wag natin pilitin guys. Dahil yan din ginawa ko dati. Pag may mga araw talaga na wala sa kondisyon yung utak ko, hindi na ako na-memorize ng vocabs. Ang ginawa ko lang doon is magre-review ako sa nakaraang or yung mga previous na inaral ko ay i-review ko na lang. Kasi pag ipilit talaga natin guys na mag-memorize ng mga vocabulary or grammar, walang papasok sa utak natin pag wala sa kondisyon yung utak natin guys. So kailangan din yung conditioning sa utak natin guys para mas madaling mag-absorb. So ayun lang guys, pag wala talaga sa kondisyon yung utak natin, so i-review lang natin yung mga inaral natin dati. So yan yung ginawa ko. So good luck po at ayun lang. Anyo.